Namamatay-matay. Namamatay pag Binuksan yung wifi. binuksan mo yung wifi? Minsan, gumagana. Tapos minsan, nag-restart. Pero may laman to. Paano nga? Anong password? 0805 08 0524. Pag i-open mo yung wifi, mamamatay siya? Minsan yan, okay siya. Tapos kapag Pag data, ganun din. Ayan mga idol, paglapag ko pa lang sa misa ko, ayan, nag-restart siya kaagad. Tingnan natin kapag nagtuloy sa menu. Sa inyo mga idol, pagdating pa lang sa menu, nag-reboot na siya ng Tecno. Kaya ayan, buksan na natin. Paano ba ito gawin? So, tanggalin natin yung takip sa likod. At maraming salamat guys, sir. Walk-in repair po ito. Tanggalin po natin lahat ng screw. At dito mga idol, hindi po tayo magpapalit ng anumang parts. Ayan, base troubleshooting lang po ang gagawin natin. At ang gagandahan nito kapag naayos na to, ay talagang gaganda ang performance. At ayan, dito mga idol, angat natin itong tape na to dahil ito po ang may tama dito, ang pinaka-fuse. Madalas yan kapag laging nababagsak, nasisira po ito, kaya ingatan nyo na hindi laging mababagsak ang cellphone. Or ito po yung mga common issue ng mga ganitong unit, Tecno at Infinix. At ayan, after natin natanggal, ang next step natin ay pagdikitin lang po natin or bypass. Gamit po natin ay tingga. Napaka-safe po ang paggawa nito mga idol dahil ang dami na po natin nagawa ngayon kahit ma-overcharge, hindi naman po nasisira. At ang kagandahan, gaganda din ang performance ng battery. Back to kunat na po siya malubat. At ayan, after natin ang bypass, ibalik lang po natin lahat ng tinanggal natin. At tingnan natin mamaya kung mamamatay pa rin ba. Kagaya kanina na kapag i-open ang pinaka-wifi ay bigla ma-open. Ayan, i-open na po natin. At sa mga gustong magpagawa, pwede kayo mag-walk-in, GNT, LBC sa mga malalayo. Pwede rin walk-in, makuha kaagad. At ayan mga idol, after po natin na bypass ang fuse, tingnan natin kung magtuloy na ba. At pansinin nyo mga idol, nagtuloy na siya sa menu. At hiningi ko po pala ang password nito para ma-check natin. At ayan, naka-open naman po yung wifi. At subukan natin i-connect kung mamamatay pa rin ba kagaya kanina. Kasi ito yung mga common issue nito mga idol. Lalo na kapag i-camera, i-data, or i-wifi, mamamatay siya. At pinapatunog ang speaker. Kaya ayan dito mga idol, subukan po natin i-connect sa wifi. After po mag-connect kasi yan, pwedeng mag-reboot yan kung hindi tama ang pagkakagawa. At ayan, tinesting ko rin po ng speaker. Hindi naka-volume yung ano mo, kasi pag naka-volume ang sounds, mamatay din. At normal naman po ang tunog. Okay na? Wala na po problema. Ito yung tama niya. Fuse ang tama. Ayan o. sige boss. Yung maliit. Okay na, check mo. Ay, okay na? Bilis ah. Patingin ito kasi nakawala oh. Hindi na siya mabuksan yung nalobat. Pero nag-charge naman siya. Oo. Gumagana yan, okay pa yan. Hindi pa lang lubog na Nung siya. nalobat siya, hindi na mabuksan kasi hindi gumagana to. Hindi na mapindot. Oo. Sige, check ko. At ayan mga idol, i-check agad natin. Sinubukan ko siya i-charge at nakita ko meron pong 99% sa battery niya. So ibig sabihin hindi po siya ma-on dahil ang power button niya ay lumubog na ang switch. Ano kaya ang dahilan bakit ito lumubog? So ayan mga idol. So wag na natin patagalin, buksan na agad natin. So initan po natin yung likod, 350 heat temperature. Backglass ito mga idol, ingatan niyo rin po kung magtanggal kayo nito dahil pwede itong mabasag. Sayang mag-abuno ka. Gamit tayo ng pantasdas at ayan. So nabuksan na ito mga idol. So dito nakita ko mga idol, ayan. So may mga screw na nawawala, 3 ang screw na hindi na po naibalik. At nakausap ko ang may-ari nito at binigay lang daw pala ito sa kanya. At dito mga idol, hindi ko na tinanggal ang mga screw. At direct na tayo mga idol, tinanggal ko po itong ayan, bakal lang to dahil dito nakakonekta ang switch, connected yan sa pinaka-fingerprint. At sinik ko mga idol yan, tanggalin natin. At nakita ko dito na nilagyan pala ito ng may tiban dahil po nilagyan pala ito ng kalang na kulay red para mapindot ang switch dahil baka lumubog na ang button nito dati. Ayun mga idol, tinanggal ko siya at nakita ko sa ilalim, ayan, gumamit lang po pala ako dito ng cutter dahil matigas siya tanggalin. Yun pala may tiban na nilagay. Aglagay ng may tiban na sobrahan kaya ayun, hindi na napindot ang pinaka-switch. Tumigas, may tiban pala. Yun lang. Madali lang sana gawa ng paraan to. Matigas na yung switch. Yan oh. Ito yung may tiban na, tuyo na. Mahirap tanggalin. Yan oh. Kaya nanigas ang mga buttons dahil yan sa may tiba.
Siguro natatanggal to dati. Nilagyan na may tiban. Ayan, oh. Mga natuyo na may tiban. Ayun, nagpipindot na siya. Nag-i-click na. Natanggal ko na yung mga nasa gilid na may tiban. Ayan, oh, mayroon pa natira pala, oh. Dumikit sa gilid kaya hindi na siya ma-press. Ayan, oh. Yan, mga durog na may tiban, maliliit. Buti nagawan pa ng paraan yung switch, hindi natin palitan. So, ibalik natin to. Ang kulay red nito ay nagsisilbing tagatulak ng switch at dapat hindi na dinikitan. Gagana pa rin naman yan dahil doon po yan sa ilalim. Mapi-freeze po yan kapag naglagay na ang pinaka-button. So ayan mga idol, hindi ko na dinikit yung red at napansin nyo, napipindot na siya. Swerte. So, minetiban ito mga idol. Dapat hindi nyo may tiban basta gumawa kayo ng switch. Ayun oh, malambot na siya. Kanina hindi talaga siya nag-click, nag-charge lang. At ayan, after po natin nagawa, isarado natin. Ibalik natin itong bakal mga idol dahil yan po yung nagsisilbing lock doon sa button para hindi lumalabas or hindi matatanggal. At pati yung guma mga idol na tinanggal natin, ibabalik din natin. At linisan natin yung takip at mag-apply tayo ng double-sided tape para madali na lang tanggalin kapag ito ang ilalagay. Hindi naman ito matatanggal dahil dikit po ito mga idol. At maraming salamat po pala sa nagpagawa nito. At taga-lugar ko lang po sila. At sa mga gustong magpaayos, mag-PM kayo mga idol. Maraming salamat po. Ayan, pansinin nyo, normal na po siya. At next time, huwag po kayong maglagay ng may tiba.